Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:19 ng gabi. Araw po ng Miyerkules, ika-17 ng Setyembre, taong 2025 o September 17, 2025. Live na namang sumasampapoy, simpilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide, ang programang Teleradyo Diaryo. Sa pangalan po ng aking executive producer, walang iba kundi si Mr. Gaspar Pilatam. Ako po, si Reden Olo. Kabilang sa mga balita ngayong araw nito, pagkukommute parusa gera ng DOTR. Basahin agad natin yung detalye ng balitang ito. Mismong si Department of Transportation o DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na ang nagpatunay na nakakapagod, parusa at parang gera ang naranasan ng publiko sa pagkukommute sa araw-araw. Sa kanyang pagbiyahe sa kanyang bus, sinabi ni Lopez na hindi biro ang hirap na dinaranas ng mga commuter na dapat na masolusyonan ng pamahalaan sa lalong madaling panahon. Walang sistema, kulang ang sasakyan, kaya gusto ko po na maramdaman din po ng aking mga kasamahan, hindi totoo ang ibinibigay na report. Kailangan nyo maramdaman, iba yung narinig at sinasabi, iba rin naman yung nakikita at nararamdaman. Ani Lopez. Ayon kay Lopez, nakaramdam siya ng hiya at hirap matapos na masabihan ng pasahero na puno na. Kaya minabuting maghintay ng susunod na bus. Umabot ng halos 1 oras ang kanyang paghihintay bago nakasakay ng bus. Ipinatawag na niya ang road sector at sinabihan na walang sistema, magulo ang bus stop o PG stop o public jeepney stop at wala ding traffic enforcer sa mga lugar kung saan dagsa ang mga pasahero. Aniyang nakipag-ugnayan siya sa Land Transportation Office o LTO at pati ang Philippine Coast Guard na sangay ng DOTR para sa deployment na magsilbing tagapangasiwa at tumulong sa traffic enforcer para alalayan ang commuters. Pupulungin din niya ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para mag-approve sa mga gustong bumiyahe sa ruta o ayusin ang fleet management, i-compute ang mga oras na kailangan dagdagan ng mga biyahe at bigyan ng provisional approval ang mga sasakyang nais bumiyahe. Pinangunahan na niya ang pag-commute kasunod ng kanyang kautusan sa mga kasamang opisyal na gumamit ng pampublikong transportasyon linggo-linggo upang maunawaan ang mga alalahanin ng commuters. Ikinokonsidera rin ni Lopez ang hybrid bus carousel sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, na hango naman sa kasalukuyang bus carousel sa EDSA, isang nakalaang bus lane mula sa Monumento hanggang Pitex. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:27 ng gabi. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diaryo sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Daka naman tayo sa balitang 5,000 pisong multa sa pagtatapon ng basura. Ito yung sinasabi ni Sir Gaspar Pilatam sangayon sa MMDA. Detalye ng balitang ito, nagpasa ng ano ba tamang basa dito, nagpasa ng resolusyon ng Metro Manila Council o MMC na nagtatakda ng maximum penalty na 5,000 piso para sa mga mahuhuling nagtatapon ng basura sa pampublikong lugar sa Metro Manila. Mahuli nyo naman kaya? Sinabi ito ni MMC President at Sanawan Mayor Francis Zamora sa pulong balitaan nitong kahapon, araw ng Martes, matapos ang pulong sa Metro Manila Mayors o Metro Mayors at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Don Artes. Huwag po tayo magtatapon ng basura sa maling lugar. Huwag po sa mga ilog, creek,
at sa mga daluyan ng tubig. Paalaala ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora sa isang press conference. Tanging ang bayan ng Pateros ang exempted sa bagong resolusyon kung saan 2,500 piso lamang ang ipapataw na multa sa mga lalabag o mas mura. No? Sinabi ni Zamora na bawat alkalde sa Metro Manila ay magpapasa ng ordinansa para ipatupad ang resolusyon. Matatandaan sinabi ni Zamora na isusulong niya ang mas mataas na multa sa mga individual na mahuhuling iligal na nagtatapon ng basura sa gitna ng lumalalang problema ng basura sa Metro Manila. Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:29 ng gabi. Dako naman tayo dito sa balitang Tigil Pasada, tatapatan. Lubag pa siyang aking napunta sa English. Balikan natin mamaya. Ito, dito na muna tayo. Dito na muna tayo sa bar o balitang metro na naman tayo. Dito tayo sa bar owner hinold up suspect Timbog. Detalye ng balitang ito. Arestado ang isang lalaki habang pinaghahanap pa ang kasabwat nito matapos na hold upin ang may-ari ng isang kilalang bar sa Quezon City. Nasa kustodiya na ng Criminal Investigation and Detention Unit Quezon City Police District o CIDU-QCPD ang suspect na si alias Joel, 25 taong gulang ng Santa Cruz, Manila, habang pinaghahanap ang kasamang si alias Adam. Batay sa investigasyon, hinold up ng mga suspek ang biktimang si alias Bal, 74 na taong gulang, sa harap ng pagmamay-ari nitong Adonis Bar sa Timog Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, nitong Septyembre 14, bandang alas 4:46 ng madaling araw. Humingi ng responde ang biktima sa pulisya, kaya agad na tinungo ni na CIDU-QCPD Chief Police Lieutenant Edison Guano, Police Lieutenant Pascual Fagbread, Chief Theft and Robbery Section of Police Station 10, QCPD Operatives sa pangunguna ni Police Major Roldan Dapat, DID Tracker Team, DSUU QCPD Operatives, DACO QCPD Operatives at PS3 MPD Operatives. Daming operatiba. Di Police Major Fredwin Sergio ang lugar na pinagtatuguan ng mga suspek. Nadatna ng mga otoridad sa Kapulong Apartment M. Salud Road, Barangay Alapan 2A, Imo City, Cavite, lulis ng gabi si alias Joel at nakuha ang isang Tech 9mm pistol, 19 live ammunition o 19 na live ammunition, isang magazine Yamaha NMAX motorcycle na may plate number na UZE765, t-shirt at baong fans, H&J helmet at lowest button pouch. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:32 ng gabi, ngayong araw ng Miyerkules, 17 ng Setyembre, taong 2025. Dako na tayo sa ilang pang mga balita. Dalawang BGC boys kinasuhan sa peking lisensya. Detalye ng balitang yan mula sa panulat ni Angie de la Cruz at Merlay Son. Sinampahan na ng Department of Transportation o DOTR ng kaso kahapon ng dalawang miyembro ng tinaguriang VGC Boys o Bulacan Group of Contractors. May bagong tawag sa kanila, no? Kala ko binupasok Global City, no? BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Galing, alam mo, may na-invento na yung tawag na ito, no? BGC, yun pala ibig sabihin, no? Bulacan Group of Contractors. Bunsod ng paggamit nila ng peking lisensya sa Parañaque Prosecutor's Office, dito sa lugar, no? ng himpilang Parañaque Network Worldwide.
Mismong si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez kasama sa Land Transportation Office o LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang naghain ng kasong use of falsified documents laban kina dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Rice Hernandez dahil sa paggamit ng peking driver's license para lamang makapasok sa casino. Ayan, dalawa na yung kaso nyo. Ayon kay Lopez, ang pag-amin ni na Alcantara at Hernandez sa paggamit ng peking lisensya ay isang matinding krimen. Sa sandalian niyang mapatunayang gumamit ang dalawang dating opisyal ng DPWS ng peking lisensya, makukulong ang mga ito ng hanggang 6 na taon at pagmamultahin ng 1 milyon. O, kulang pa yan. O, kayang-kaya nilang bayaran yan. Ay, milyon-milyon yung naging pera nila eh. Tiniyak rin ni Lopez na inuna lamang nila ang pagsasampa ng kaso laban kina Alcantara at Hernandez at kasalukuyan na rin nilang inihahanda ang kaparehong kaso sa ibang miyembro ng tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors ni sina RJ Domasig at JP Mendoza. Kinumpirma naman ng LTO na bukod sa pagsasampa ng kaso, habang buhay na ring kansilado ang lisensya nila Alcantara at Hernandez dahil din sa paggamit ng peking lisensya, di ba? Pati yung kanilang talagang driver license na hindi fake ay nadamay na rin. Kaya huwag niyong gagawin yan, ha? Baka mamaya University of Recto yung inyong lisensya, no? Patuloy pa rin kaya nakasubaybay sa programang Tele Radio Diario sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide araw ng Miyerkules, 17 ng Setyembre taong 2025 o September 17, 2025. Dako na tayo dito sa balitang bar owner hold up suspect. Detalye ng balitang ito. Ayan. Hindi pa natin nabasa ito. Arestado ang isang lalaki habang pinaghahanap pa ang kasabot nito. Matapos na hold upin ang may-ari ng kilalang parang natapos ko na ito. Lagpasan natin yan. Tapos na natin yan. Dito na tayo sa Tigil Pasada. Tigil Pasada na tayo. Tigil Pasada, tatapatan ng libreng sakay ng DOTR. Ayan, tinapatan na talaga. Kanina ito. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni Merlison. Ang balita inihayag ni Transportation o DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na tatapatan ng pamahalaan ng libreng sakay ang ikakasang 3 araw na tigil pasada ng Land Transport Group sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi ni Lopez, pagkakaloban nila ng libreng sakay ang mga commuters na maaaring ma-stranded sa transport strike na isagawa ng Piston at Manibela nationwide simula ngayong araw ng Miyerkules, September 17. Ba't patuloy pala ito hanggang Biyernes, September 19. Tagal, 17, 18, 19. 3 araw. Ano yan, kabilang sa mga mag-aalok ng libreng sakay ang Philippine Coast Guard o PCG, Philippine Ports Authority o PPA, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at iba pa. Anang DOTR Chief, linggo pa lang ay nakapaghanda na sila laban sa ikakasang tigil pasada bilang protesta sa maanumalyang flood control project sa bansa. Matatanda ang una nang inanonsyo ng grupong Piston ay magtitigil pasada simula sa September 18 habang ang Manibela naman ay magkakasa ng transport strike mula September 17 hanggang 19 o September 17 hanggang September 19 bilang protesta laban sa excise tax sa fuel products at korupsyon sa pamahalaan. Oras, Philippine Standard Time. Ganap ng alas 8:38 ng gabi. Dakuan muna natin yung pang mga balita sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Dito na tayo sa
Balitang pambansa. Panoorin, huling talumpati na Martin Romualdez bilang House Speaker. Aba, bago na po yung si Faustino Dina, the third ba siya o the second? Detalye ng balitang ito mula sa panulat. Formal lang nagbitiw si Representative Martin Romualdez bilang House Speaker ngayong araw ng Miyerkules, September 17, sa gitna ng plenary session ng Kamara. Bagong-bago yung balita. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Romualdez na tumitindi ang bigat ng kontrobersya sa mga flood control projects at budget insertion. Kaya pinili nilang bumaba upang mapanatili ang integridad ng Kamara at bigyang daan ng independenteng investigasyon. Leadership also demands that we confront the trials of the present. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on the House, and on the President. I have always to support Ani Romualdez. Ayon sa kanya, ang desisyon ay hindi handa ng panghihina, kundi sakripisyo para sa ikakatagumpay ng institusyon at sa kapakanan ng taong bayan. Nagatid sa ating oras, ganap ng alas 8:40 ng gabi. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide na live na sumasampapuid mula dito sa Paranaque City. Dito naman tayo sa balitang walang banta sa buhay, destab kay Pangulong Marcos sangayon sa Malacanang. Ang nagsulat ng balita, walang iba kundi si Gemma Garcia. Detalye ng balitang ito, walang banta sa buhay at posisyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaya hindi ito tumuloy sa pagdalo sa United Nations General Assembly o UNGA o UNGA UNGA sa New York City. Sa press conference, sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na maliban sa naging pagbabanta dati sa Vice President Sara Duterte sa buhay ng presidente ay walang direct threat sa buhay ni Marcos na kinumpirma rin ng National Security Council o NSC. Sa kabila nito, iginit naman ng NSC na hindi pa rin sila magiging kampante sa pagtiyak at bigyan ng seguridad ang buhay ng Pangulo. Paliwanag naman ni Castro, nais ng Pangulo na tumutok sa mga lokal na isyo, lalo na at kabubuo pa lamang ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasama sa miyembro dyan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nilinaw pa ni Castro na hindi naman nangangamba ang presidente sa gagawing kilos protesta dahil natural lang ito at ang mga magpoprotesta na ay kanyang mga kakampi sa paglaban sa katiwalaan na ang adhikain din ay labanan ng korupsyon. Ang malawakang kilos protesta ay gagawin sa September 21 ng iba't ibang grupo para protesta ang nabunyag na katiwalaan sa flood control projects kasabay ng panawagan na papanagutin ang mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Bago ko nga pala ituloy yung iba pang mga balita. Yung balitang panoorin, Sara Duterte tinanong si Renico, kamag-anak mo ba si Saldico? Nakikilamay muna ang himpilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ganun din yung ang programang Teleradyo Diario sa pangunguna ng inyong lingkod Riden Oro. Siyempre sa pangunguna rin ng aming ang aking executive producer, walang iba kundi si Gaspar Pilatam. Kami po'y nakikiramay sa pagkamatay ni Evelyn Ricacho. Ang kanyang labi, sa mga hindi pa nakakaalam, ay nakaburol ngayon sa Antipolo City. Ayan. Detalye naman ang balitang ito. Panoorin, Sara Duterte, tinanong si Renico, kamag-anak mo ba si Saldico? Talagang may question mark, no?
Tinanong ni Vice President Sara Duterte si Kabataan Representative Rene Co kung kamag-anak ba nito si Ako Bicol Representative Saldico sa budget hearing ng Kamara para sa 2026 pondo ng Office of the Vice President o OVP kahapon, araw ng Martes, ika-16 ng September 16. Habang tinatanong ni Ko kung paano ginagastos ng Office of the Vice President ang pondo para sa biyahe at akomodasyon o accommodation ng staff, biglang nagtanong si Duterte, Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Magpinsan po ba si Congressman Ko ngayon ay si Saldico? Gusto ko lang malaman, are the relatives? I have to familiar relation with Saldico or any other relatives, sagot naman ni Ko. Si Saldico ay kinatawa ng Ako Bicol Party List at dating chairman ng House Appropriations Committee na inuugnay sa malalaking kontrata para sa flood control at iba pang infrastructure project. Sa ganitong pagdinig, o sa parehong pagdinig, binasag ni Duterte ang tradisyon ng Kamara na hindi pinaharap at tinatanong ng direkta ang mga mataas na opisyal hinggil sa budget ng kanilang tanggapan. Sa halip, pumayag siyang sumalang sa interpellation at sumagot mismo sa mga tanong ng mga mambabatas. Humihirit ngayon ang Office of the Vice President ng 902.8 million pesos na budget para sa 2026, mas mataas kumpara o kung ihahambing sa 744 na milyong piso ngayong taon 2025. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:45 ng gabi. Sa pagbabatuloy ng mga balita, bank account ng contractors pinapris ng CA. Detalye ng balita ngayon mula sa panulat ni Marlison pa rin. Inanunsyo ng Anti-Money Laundering Council o AMLC o AMLAC na ibinag-utos na ng Court of Appeals o CA ang pag-freeze sa assets ng mga individual at mga korporasyon na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sa isang pulong balitaan sa Maynila, sinabi ni AMLC o AMLAC Executive Director Attorney Mateo David na ang freeze order ay sumasakop sa 135 o 131 bank accounts at 27 insurance policies ng mga individual at korporasyon. Inaprobahan ito ng CA kahapon kasunod ng kahilingan ng Department of Public Works and Highways o DPWH noong September 12 o September 12. Hindi naman tinukoy ni David ang estimated value ng mga bank accounts, ngunit sinabing ang mga bangko ay binigyan ng 24 na oras upang magsumiti ng reports hinggil sa mga naturang accounts. Tumanggi rin si David na magbigay ng kalagdagang detalye dahil confidentiality clause ng freeze order. Una nang hiniling ng DPWH sa EMLC na isyuhan ng freezer order ang nasa 26 na individual na sinambahan nila ng kasong graft sa Office of the Ombudsman. Kabilang dito, sino yung mga kabilang? Sina dating DPWH OIC Assistant Regional Director Henry Alcantara, dating DPWH Officer in Charge OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez, dating OIC Assistant District Engineer JP Mendoza, Construction Section Chief John Michael Ramos at Ernesto Galang ng Planning and Design Section. Kinasuhan rin ang ilang contractors gaya ni na
Maria Roma Angeline Rimando. Kilala ko itong mga Rimando. Si Sara Rowena Discaya. Ito na si Sara Discaya. Rowena, ang haba pala ng pangalan nito, no? Si Sara yung palayaw niya, Rowena Discaya. Sara Rowena Discaya. Pacifico Corley. Ito yung mister niya, Discaya the second. Ulitin natin yung mister ni Sara Discaya, Pacifico. Ang palayaw niya, Carly Discaya the second. Ng St. Timothy Construction Corporation, Mark Alan Arevalo ng Wow Builders, Sally Santos ng SYMS Construction Trading, at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:49 ng gabi. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide sa sa programa ng inyong lingkod, Rodel Oro, tuwing araw ng Miyerkules. Dito tayo sa pagbabalit ng liderato sa Kamara umugong. Lipas na ito. Nagpalit na kanina kanina nagpalit na. Basahin natin kahit na nagpalit na. Ayan, pagbabalit ng liderato sa Kamara umugong mula sa panulat ni Joy Cantos. Ito, umugong sa hanay ng mga kongresista ang possible umanong pagbabalit ng liderato sa Kamara na posibleng sa pagbukas ng sesyon ngayon. Kanina nagpalit na o sa mga susunod pang araw. Baka, that's impossible. Payag naman ni Navotas City Mayor Toby Chanco nang makuna ng reaksyon ng media. Sinabi ng ilang insiders na lalo na ito ang dahilan kung bakit ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Speaker Martin Romualdez sa Malacanang na sinamahan ni Presidential Son of House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon pa sa sources, pag-uusapan ko mananatili pa sa pwesto si Romualdez. Napag-usapan na. Maglilib at magtatalaga muna ng acting speaker o tuluyan na itong mag-resign sa pwesto. Lipas na talaga yung oras nito. Napanood ko na kanina bago na yung liderato, bago ng Speaker of the House. Ang issue ay sa gitna na rin ng nabunyag na pangungurakot ng hindi lamang bilyon kundi umaabot na umano sa trilyong pondo. Hindi lang milyon hindi lang bilyon kundi trilyon pondo. Sumisikat ngayon ng yung bilyonaryo news channel Magtayo rin kami ng kahawig. Ang gagawin namin trilyonaryo news channel. Pondo sa infrastructure project ng Department of Public Works and Highways, DOD, PWS, lalo na ng mga ghost flood control projects sa loob ng ilang taong korupsyon. Ilang taong nang nangurap yan. Mula yata mula 2017 o 2018 hanggang ngayon. Naging pansin naman ang maagang pagsususpindi ng sesyon sa Kamara itong nakalipas na mga araw. Ilan naman sa mga lumulutang na matunog na pangalang maaaring pumalit kay Romualdez ay ito natuloy na ay sina Isabela Representative Faustino D. na kapartido ng Pangulo sa Federal ng Pilipinas, House Deputy Speaker Ronnie Puno, Bataan Representative Albert Garcia at Representative J.J. Suarez ng Lakas CMD. Ayan po, pumalit na po. Bago na po ang Speaker of the House, si Isabela Representative Faustino Boji D. Alam ko, the second ito una namang pinulutang ni Navotas City Mayor Navotas City Representative Toby Chanco ang pangalan ni Negros Occidental Representative Alvi Benitez sa isa sa mga posibleng kandidato sa speakership. Ayan na, si Faustino din na yung bagong Speaker of the House siya na yung pamalit kay Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Dito na tayo sa balitang walang banta. Tapusin natin yan. Samantala, dakuan muna natin ang ating bahaging yung bahaging anong nangyari noon? Ano ba yung naganap noong September 17?
1935. Nahalal na presidente ng Commonwealth si Manuel Quezon. Noong September 17, 1935, nahalal na si Manuel M. Quezon, Manuel Luis M. Quezon, bilang kauna-unahang presidente ng Pilipinas sa ilalim ng Commonwealth. Nanumpa siya sa tungkulin noong Nobyembre 1935 at nagsilbi hanggang 1944 o 1944. Noong World War II, nagtungo siya sa US at doon natatag ang exile government. Namatay siya noong Agosto 1, 1944, August 1, 1944. Balik ulit sa kasaysayan ng ating bansa. Dito naman tayo sa iba pang balita. Ayaw lumipat yung aking Dito muna sa tayo? Sa showbiz news. Ayan. Showbiz news tayo. Vice Ganda gustong mamahinga sa pagbabayad ng buwis. Talaga mula sa panulat ni Salvi Aces. Ito yung kwento, ito yung balita. Huwag niyo muna kaming pagbayarin. Hilit ni Vice Ganda sa gobyerno. Nitong Lunes, 15. Sa usapin ng buwis sa harap ng nabunyag ng malawakang korupsyon. Susog pa ni Vice sa It's Showtime noong Lunes, sana may tax holiday. Kasi ninanakaw nyo Kung talagang mahal na mga nasa gobyerno mga Pilipino, maglambing naman kayo. Tinanakaw nyo ang pera namin. Huwag nyo kami pagbayarin hanggat di naayos. Hindi pwedeng ninakaw nyo yung tax namin tapos magbabayad pa rin kami. Balik nyo muna yung ninakaw nyo sa amin, di ba? Na may punto naman. Tama nga naman. Nag-repost din siya ng isang art card na nakalagay ng when corrupt politicians start going to jail, we can start trusting the government again. Pero sa totoo lang, ang tagal ng inaapila ng tax holiday sa movie industry years ago pa, pero wala namang nangyayari. Pulos mga press release lang. Kung sana ay ipinantulong na lang yung mga kinulimbat. Sakit mo naman magsalita, Vice. Ng mga politiko sa pelikulang Tagalog, baka pang-Oscars na ang quality ng pelikula natin. Samantala, pinaaga ni Vice ang Pasko sa isang contestant sa It's Showtime matapos niya itong regaluhan ng plane ticket para makabisita sa kanyang pamilya sa Davao pagkatapos ng 15 years. Tagal, Tagal niyang hindi nakabalik sa Davao, 15 years, So, si Undo, ayan, isang houseboy na nagtatrabaho sa Las Piñas City ay kabilang sa mga kalahok sa segment na Laro-Laro Pick ng noontime show noong araw ng Lunes. Nakakahiyak na naman. Wala siyang maibili ng plane ticket dahil kalahati ng kanyang buwan ng sweldo ang inilalaan para suportahan ang kanyang tatlong nakababatang kapatid na nakatira sa Davao at dapat trabaho lamang at walang trabaho habang ang kalahati para suportahan ang kanyang sarili. At yun daw ang Christmas wish niya ang makauwi. Mabilis ang sagot ni Vice na siya na ang bahala. Grabe ang sakit sa dibdib na mga kwento ng ating mga kababayan. Habang ang mga politiko pala bumibili ng mga property worth billions na galing sa buwis ng mga Pilipino. Grabe ko naman, Vice Ganda. Talagang ginasa mo sila. Pagkatapos mong paliguan, sinabon mo pa. Dito naman tayo sa balitang Baguio. BGU, Benny at Maki nominado sa Brazil Nations Girl Group magpi-perform sa Coachella. Nag-perform na nga. Detalye ng balitang ito, basahin natin habang inaantay natin yung pagda-download. Mula pa rin sa panulat ni Salvi Aces. Umani ng nominasyon si Maki at ang mga grupong BGU
at Benny sa Break Todo Award 2025 ng bansang Brazil. Nominado ang Benny sa tatlong kategory: International Female Group, International Collaboration para sa Blink Twice, Dos Beses Remix, kung saan kasama nila ang Spanish-Mexican artist na si Belinda, at International Fandom of the Year para sa Blooms. Samantala, contender naman ang BGU sa International Rising Artist category. Habang patuloy ang grupo sa pagpasok sa global music scene, tampok ang kanilang back-to-back releases tulad ng viral hit na All These Ladies at bagang awitin na Headlines. Aba, may awitin palang Headlines, ano? Parang balita, ano? Si Mac naman ay nominado naman sa ilalim ng Asian Artist category. Noong nakarang taon, nagwagi ang Benny sa Break Todo Awards bilang International Breakthrough Artist at nakuha rin ito ang International Music Video of the Year Award para sa Cherry on Top. Kinilala rin ang BGU sa kategoryang Music by New International Artist para sa awitin nilang Patentero. Aba, Patentero ng araw, nilalaro namin yan. Nakatakdang pangunahan ng tatlong ABS-CBN talents ang kanilang solo concert bago matapos ang taon. Gaganapin ang unang solo concert ng BGU sa October 4 sa New Frontier Theater sa Cubao yan, Farmers Plaza. Habang bibida naman si Maki sa Araneta Coliseum, magkasunod doon, October 4 tapos November 7. Sa November 7 naman magbabalik din ang Benny sa The Philippine Arena para sa kanilang year-end concert sa Benefied sa November 29. Pang December 1 yan, ano? November 29. Simula 2016 o taong 2016, patuloy ang Break Todo Award sa pagkilala sa mga natatanging personalidad sa larangan ng musika, entertainment at pop culture. Mapipili ang mga magwawagi sa pamagitan ng fan voting sa breaktodoawards.com hanggang October 10 at papangalanan sa Break Todo Award 2025 ceremony sa November 18. Samantala, bukod sa nasabing nominasyon, gagawa ng history ang Nations Girl Group ay Aura sa Desierto. Kinumpirma nga ng Benny na magpe-perform sila sa Coachella 2026, April 10 o April 10 at April 17, at sila ang unang all-Filipino girl group na aakyat sa stage ng Coachella, hirap banggitin, ano, kung saan ang buong line-up para sa 2026 ay lumabas kahapon. Kung sa bagay, kilala na ang Benny sa ibang bansa kung saan nakapag-concert na sila sa US, Canada, UK, United Kingdom at United Arab Emirates para sa Beneverse World Tour 2025 noong Hunyo. Ang pagpapalabas ng kanilang all-English na Beneverse EP o EP ay string ng mga collab sa mga international artists. Kabilang sa mga magpe-perform sa Coachella 2026 sina Justin Bieber at Sabrina Carpenter. Kabilang din sa mga magpe-perform ang Disclosure, Seye, Ethel Cain, The XX, The Strokes, Addison Rae, Young Tube, FKA Twigs, Clepsy Soul, hirap talaga nung hindi mo kabisado yung mga banda, yung mga grupo, David Ryan, Interpol, Love Free, Cascade, Wed League, Iggy Pop, Major Lazer, Green Velvet, Pink Parteres, Moby Central C, Likey Lee, Royal Otis, Boys Noise, Davido, Dobon, Armin Van Borin, Suicidal Tenderses, Yubion, Labren, Dehon, Groove, Amanda o Armada, Little Sims, The Rapture,
oklo, rice soup at iba pa. Hirap. Pinapupuntahan ng mga pinupuntahan ng mga local artists natin ang Coachella na tumutudo sa outfit sa ginaganap sa Empire Polo Club sa Enjo, California. Galing ano. Bagong karelasyon ni Julia, kapatid ng mister ni na Eric at Claudia. Basahin nga natin to. Show business pa rin tayo. Ito. Detalye ng balitang yan. Bagong karelasyon ni Julia, kapatid ng mister ni na Eric at Claudia. Wala pa rin sa panulat ni Salvi Asis. Nagatid sa ating oras, ganap ng alas 9:04 na ng gabi. Detalye ng balitang ito. May name reveal ang reliable source namin sa Old Witch businessman na di umano constant ngayon si Julia Barreto na kung makakatuluyan daw ito ni Julia at tiyak na iiwan na rin ng actress and showbiz. Equestrian daw ito. Ano kaya ito? Ecuador? Daw ito para ngayon ay CEO ng Restaurant Concept Group Inc. o Incorporated o RCGI, si Lucas Lorenzo. Lucas Lorenzo yung bagong boyfriend ni Julia, no? Si Lucas ay kapatid ng mister ni na Eric Gonzalez and Claudia Barreto, sina Mareto, sina Mateo at Basti Lorenzo. Brother ito ng husband ni Claudia na si Sister Julia. At ang interview ni Lucas sa tatalracia.com ang ipinadala ng aming source. Ang tungkol sa kanyang pagiging CEO sa RCGI na kinabibilangan ng mga fine dining restaurants, Barceno, Bluesmith, Meat Depot, and Single Origin. Kaya tinatalakay doon na isa sa mga pinakamalaking hamon sa nakikita niya o ni Lucas sa mga nasabing social na restaurant ang mabilis na paggalaw o pag-evolve ng food and beverage industry. Pero pagkain sa Pilipinas, mahilig sa kumain ng mga Pilipino. At upang matugunan niya ito, plano niyang manatiling nangunguna sa mga trend, pasiglahin ang mga pagbabago, pausayan ang pagpapatakbo, unahin ang pagpapanatili at mag-invest sa talent development. Sa kabila ng hamang ito, nakahanap daw ng sinasabing di umano'y karelasyon ng anak ni na Marjorie Barreto and Dennis Padilla ng positibong epekto ng RCGI sa mga guest at team members ayon sa nasabing article. Seeing the joy on a customer's face as they savor a delicious meal of hearing appreciation from a team member who feel value and incredible fulfilling, banggit niya sa nasabing interview. Nakasaad pa sa nasabing article na as of a visionary leader, Lucas is committed to setting clear goals and inspiring others to reach their full potential. I believe in dreaming big and challenging the status quo, he says, by articulating a compelling vision for the future and rallying the team. Lucas hopes to motivate others to embrace change or chance and grab opportunity within can. Wow, ang swerte naman ni Julia pag nagkataon. Hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling tahimik sina Gerald Anderson, ang Julia sa kanilang wake up. At kung miyembro na ng Alta Sociedad, Old Witch family, si Lucas, isang valuable star naman ang nalilink sa aktor. Ito ay ang Signal HT Spiker na si Bunny Gandler.
Actually, ilang weeks na itong lumalabas ay mayor tungkol sa actor at volleyball player. At medyo nagkaroon ng konfirmasyon nang magkomento ang tita ni Julia na si Claudine Barreto sa interview ni Ogie Diaz na basta hindi na ako nanonood ng PBL o Premier Volleyball League last May lumabas ang isang hiwalay na sina Gerald at Julia pero walang umaamin. Si Gerald ay tila denial base sa kanyang mga naunang pahayag. Bilyonaryo rin ang kasalukuyang karelasyon ni Bea Alonso na ex din ni Gerald, si Vincent Go. Dami balitang magaganda. Sanya Gomez o Sanya Lopez viral sa Hot Maria Clara. Hot na hot talaga, no? Alas 9 na ng gabi, patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide sa programang Teleradyo Diaryo sa pangungunan ng inyong lingkod, Reden Norong. Muli, sa mga nakakilala po kay Evelyn Ricacho, siya po ay namatay at ang kanyang labi ay nakaburol ngayon sa Antipolo City. Sanya viral sa Hot Maria Clara. Mula pa rin sa panulat ni Salvi Asis. Tali ng balitang ito. Nabuhay ang 2022 hit ni Sanya Lopez na Hot Mama Clara na nabigyan ng bagong flavor sa paglabas ng official club mix version nito. Available na ngayon ang party track sa mga digital platform sa buong bansa. Sobrang saya ko at nagpapasalamat, sabi ni Sanya. Pero sino nga ba ang Hot Maria Clara? Para sa akin, ang isang Hot Maria Clara ay isang babae na may balance ng pagiging konserbatibo at moderno, paliwanag niya. Nasa dream list din daw niya ang future collaborations ni na Maki, SB19 and Cup of Joe. Ang Hot Mama Clara Cup o Club Mix ay available na ngayon para sa streaming sa mga digital platform. Dito na tayo sa tapos na lahat ito. Ito na lang isang showbiz news. Basahin natin mula pa rin sa panulat ni Salvi sa Asis. Ang mga ampon ni Derek Wen panalo sa laban ng kanilang mana. Talaga, buti pa kayo, nanalo kayo sa mana yun. Isa si Claudine Barreto na natawa sa wagi ang mga anak ng namayapang si Derek Wen Diramas sa laban ng mga ito sa korte tungkol sa kanilang mana. Pinagtibay nga ng Court of Appeals o CA 15 Division ang kalapatan ng dalawang adopted na anak ng yumaong direktor sa kanyang mga ari-arian sa Quezon City at mga pera sa bangko. Sarap buhay nyo, no? Pera kayo sa bangko. Instant yaman. Sa pamamagitan ng Quezon City Regional Trial Court o RTC, nagpetisyon ng kapatid at mga pamangkin ni Derek Wen para sa kanyang mga anak sina Gabriel, Michael at Rafaela na magpapa-DNA test sa pag-asang ayusin ang kanilang hindi issue sa pagmamayari sa Bahay Toro at Bahay Balala ng namayapang direktor. Post ni Claudine sa mga inaanak ko, Gabi and Rapi Diramas, ang lahat ng pagod at pinaghirapan ng Tatay Wen nyo ay para sa inyo at sa inyo lamang at para sa future nyo yan. Walang pwedeng kumuha kundi kayo lang. Hindi. Capital letter ba? Hindi. Yung capital letter, dito na sa umpisa ng kailangan ang DNA test. Pinili kay Derek Wen, marami kaming hindi papayag na mawala ang para sa inyo na pinaghirapan, literal blood, sweat at tears ang pinagtatrabahuan ng daddy nyo. Kaya para sa future nyo, mahal ko kayo, nandito lang ako, I love you, Gabi and Rapi. Ganda, no? Dito na tayo sa ilang pang mga isingit lang natin, yung mga muli nakikaramay ang bilang ito para Paranaque Net Radio Worldwide sa pagkamatay ni Evelyn Ricacho. Ang kanyang labi po ay nakaburol ngayon sa Antipolo City. Yan.
habang inaantay ko ang ilang pang mga balita, walang banta. Pagpapalit ng delato, tapos na yan, oh. Dito na tayo sa tapos na rin yung mga showbiz news natin. Ito. Balitang probinsya muna tayo. Sa mga natitirang ilang sandali ng ating programa, dito pa rin sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Reden Olo, sa pangalan pa rin po ng aking executive producer, walang iba kundi si Mr. Gaspar Latam. Tayin lang natin yung senyas ng ating technician kung ubos na yung oras ko. 4 ang patay, 12 na sagip, 3 missing sa flash flood. Mula sa panulat ni Joy Cantos, 2 grupo nag-swimming sa talon. 4 katawang kumpirmadong nasawi, 3 ang nawawala habang 12 pa ang nasagip matapos na rumagasa ang matinding baha sa many Asik Falls sa kanugnog ng Talumo River sa Barangay Carmen, Baguio District sa Davao City. Meron pa naman Baguio District sa Davao City. Sa report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, kabilang sa mga nasawi ay isang 47 taong gulang na lalaki, isang 12 taong gulang na batang babae, isang 11 taong gulang na batang lalaki at isang 29 taong gulang na babae, pawang mga taga Davao City. Ayon sa report o ayon kay CDRRMO Chief Alfredo Baluran, dakong alas 3:20 ng hapon nang ipahinto na muna ang retrieval operation dahil sa masamang lagay ng panahon kung saan recover ang 4 na bangkay ng mga biktima. Nabatid na 2 grupo ng mga magkakaibigan at magkakapamilya ang nagtungo sa nasabing talon para mag-swimming nang biglang tumaas ang tubig baha at sila ay tinangay ng malakas na agos. Ang flash flood ay dahilan sa masamang lagay ng panahon kung saan naranasan ang malalakas na pag-ulan at thunderstorm sa lugar. Nagbabala naman si Baluran sa residente na iwasan muna ang pagtungo sa nasabing talon lalo na at masungit ang panahon. Samantala, bunga ng insidente ay pansamantalang sinuspindi muna ang aktibidad sa nasabing talon. Patuloy ang search and rescue operations sa mga nawawala pang biktima. Eto pa. Balitang Nueva Ecija naman tayo. Imported UC Samsam ng NBI, BIR sa Nueva Ecija. Mula naman sa panulat ni Ludi Bermudo. Detalye ng balitang ito, nasa 58 kahon ng iba't ibang imported brands ng sigarilyo ang kinumpiska ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI at mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue BIR sa naibinabenta at iniimbak sa isang bahay sa Nueva Ecija. Sa ulat ng National Bureau of Investigation Tarlac District Office o NBI Tardo, kay NBI Director Judge Jaime Santiago, siya pa rin ang nakaupo hanggang ngayon, nitong sisipo nang salakayin ang bahay ng isang alias Juniper ng Putot Concepcion East Saragossa, Nueva Ecija, kung saan na-discover ang mga nakaimbak na mga kahon ng assorted brands ng sigarilyo sa naaabot sa tinatayang 870 milyong piso. Ang 3 search warrant na inisyu ng Cabanatuan City Regional Trial Court o RTC ang ginamit sa pagrikisa sa bahay ni Juniper kaugnay sa umano'y paglabag sa National Internal Revenue Code sa ilalim ng Republic Act 8424. Hindi naman dinatnan sa operasyon ang pakay na si Juniper, kaya inimbitahan na lang ang isang alias Maricel para sa investigasyon hinggil sa mga kontrabando na nasamsam at pinaniniwala ang ibinibenta ng walang kaukulang dokumento. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 9:17 ng gabi. Isang balita na lang. SUV swak sa tulay, doktor sa awardee patay. Detalye ng balitang yan, mula naman sa panulat ni Doris Franchi Borja. Detalye ng balitang ito, patay ang isang doktor nang bumulusok ang minamaniho niyang SUV sa isang tulay sa Bagao, Cagayan. Dead on arrival sa ospital ang biktima ng si alias Dr. Cabocana
na umano'y kilalang lingkod bayan at nakatanggap ng Gintong Medalya Awardee for Community Development sa taunang dangal ng lahing Cagayano 2025. Sa ulat kay Police Lieutenant Colonel Robelita Aglipay, hepe ng Bagao Police Station, pasado 18 ng gabi, patungo sana si Dr. Cabocana sa Tugigaraw at dahil malakas ang ulan at madulas ang kalsada ay biglang dumiretso ang sasakyan nito sa gilid ng tulay at nahulog. Agad namang iniulat ng mga residente sa lugar ang insidente sa pulisya at nakita ang sasakyan ng doktor na nakabaliktad at ang kalahati ay nakalubog sa tubig. Ayon sa pulisya, posibleng pagkalunod ang ikinasawi ng doktor dahil nakalubog ang ulo nito nang matagpuan sa nakabaliktad niyang sasakyan sa ilog ng tulay. O, tatapusin ko na yung programa ko sapagkat alas 9:19 na ng gabi at dyan na pala wawakas ang programang Teleradyo Diario. Simpilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide tuwing araw ng Miyerkules alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Muli, sa pangalan pa rin po ng aking executive producer, si Mr. Gaspar Pilatam, ako pong muli ang inyong lingkod, Reden Oro, hanggang sa susunod na Miyerkules sa ganito ring oras sa tingpilan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye! Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam,